The one that you have witnessed is the same as what happened on September 5, 1980. But it was done in the first mission house, temporary mission house. It was my hut in Bukana, Davao City. Now it is repeated again, but it was done an hour. It was in 1980. It was earlier. It happened at 4 o'clock at dawn, while now it's 5 o'clock in the morning. It is the same that it was it has a few audience in 1980, same as now. There are few, and the command was also the same. We hurriedly prepare because I depend on the Father's command, not my will but His will. So for us, whatever command He gave us, we should obey. I have something to read that commemorates our work for the past years. Some of you may not be mentioned, but don't feel sad because there's a saying, many are called but few are chosen. So if you are not mentioned, you think, why? And work harder. This is in Tagalog. I will just read in Tagalog. If I talk, it's in English so that the viewers in the future may understand what we are doing. It is dated September 2, galing kay Ama, o Mother Sura 4, o kay Joseph. Sa dalawang 25, no? Sa 25 na co-workers ni Sylvia, para sa kanila ito. There are 25 chosen people by the Father. This is for you. Direkta ang mensahe ko sa kinauukulan o sa Bisaya pa, hintungdan, kagaya ngayon. Sino sa inyo ang may extra money, tulungan si Sylvia sa maintenance? Nais ko matapos na ang kanyang financial worry sapagkat lahat kayo ay nakaplano na sa 2006. Maraming salamat, Leonora Ibanez, sa pag-intindi ni Philip sa trabaho ni Sylvia. Iilan lamang ang taong katulad niya na makapamigay sa charity. These are the 25 people that the Father wants you to be thankful. He is thanking you now. Maraming salamat, Lourdes, sa pag-aalala mo sa sitwasyon ni Sylvia. Matibay ang loob mo. It happened also yesterday. Only Manang Lourdes knows. And now, it is written that the Father is also thanking her. During my low time, the Father chose some of you to help me. Because the Father knows that I am penniless, sometimes I am helpless. So you are the ones being chosen to assist me. Maraming salamat, Inday Lubaw, sa pagiging maalalahanin kay Sil. Parang ako ang tunay mo, parang ako ang turing mo sa kanya. Maraming salamat, Ben at Sising,
sa pagiging loyal at faithful. Maraming salamat, Vicente at Anaklita, sa pag-intindi sa Mission Hall. Maraming salamat, Alma, sa pagiging faithful sa akin. Alma is not always here, but the Father can see her, her heart. Sabi ni Mother, the near are far, the far are near to me, some of you. Maraming salamat, Alma, sa pagiging faithful sa akin at pagkakaisa mo sa trabaho ni Sylvia. Maraming salamat, Vicky o Victoria, sa pagbabalik mo sa trabaho. Isa ka sa trusted co-workers ni Sylvia. Maraming salamat, Ligaya, sa iyong pananatili sa misyon ko. Alisin mo lang ang maanghang na salita sa mga bata, makukulit. Isumbong mo na lang sa akin. I-Marcel Blue ko sila. Kagaya kanina, 4 o'clock doon, ingay na ingay. Akala mo, alas 7 sa umaga. Maraming salamat, Candy, sa walang sawang pag-asikaso sa altar, pagtatanim ng bulaklak sa altar, pang-altar, sa pagiging front-era ni Sylvia. Iwasan lang ang pagiging fault finder. Maraming salamat, April May. Maging modelo ka sana sa YMO. Maging formal ka at isipin lagi ang service to God. Salamat. Maraming salamat, Lilia Isitor, na si Kimberly. Ano si Kimberly? Sa pananatili mo sa mission ko, despite of sad events in your personal life, you did not waver your faith towards God's bangkal mission. I am close to you. Maraming salamat, Tiago at Tilda, through thick and thin, and through thick and thin, you stay behind Sylvia. Maraming salamat, Casey, sa pagtatanim at pagbabantay at paglilinis sa BSP House, sa garden. Maraming salamat, Joseph at Carol, sa pagdidepensa sa trabaho ni Sylvia. Maraming salamat, Rodrigo at Priya, sa pakikiisa sa vision ni Sil. Maraming salamat, Romeo at Narcisa, sa pagiging tahimik na. Maraming salamat, Ricardo at Adelina, sa pagiging aktibo at maalalahanin sa kapakanan ng inakong naturingan sa lupa. Si Mama Sil bilang Joseph ako. Maraming salamat, Ede at Marcelina, sa mga pagkain na binibigay ninyo. Sana wala nang alak at sigarilyo sapagkat unti-unti ko nang inaalis o kinukuha ang pera dito sa mundo. Maraming salamat, Alfredo at Lolita, sa pagbibigay ng pagkain at lakas sa trabaho ni Sylvia. Maraming salamat, Vicenta Aquino, sa pagiging faithful and generous. Bisa ko kwata si Vicenta, si panghatag, mangitag paagi, mangutang. Maraming salamat, Sylvia. Sofina, not Sylvia. Maraming salamat, Sofina. Kasi ng kupin. Ayaw, sigaag na, bago pa naglakaw naman. Maraming salamat, Sofina, sa pagiging devoted sa misyon. Ihinto ang hatid balita sa kabahayan, ha? Maraming salamat, Erlinda Bubulano, sa pagiging strong faith. Iwasan na ang pagiging doubtful. Maraming salamat, Rosalinda, sa pagiging faithful with strong faith. Pabayaan ang kulang ng sincerity sa misyon natin. Maraming salamat, Ophelia, sa pagiging patuloy mong
inaalalayan si Nana sapagkat hindi maiwanan ng kapatid mo ang pagmimisyon sa akin. Maraming salamat, Leo at Priscilla. Neither distance and money can alter your time to my mission. This God's work, the divine plan. Maraming salamat, Nana, sa lahat na ina sa ibabaw ng lupa. Ikaw ang pinakamapalad dahil kay Sylvia na panganay mo ay ibinigay ang buong buhay niya sa misyon ng Diyos sa lupa. For Josephine, it is long. I know Joanne doesn't like me to read, but I have to obey the Father so that we also know. Because Joanne is so very humble. Josephine, of all the people around Sylvia's mission work, this mission cycle to Sylvia's work, you are the star of the moment. The mission family does not know, only now as Sylvia reads this last message in group. Josephine is now well known. My next message will be for the concerned person only, individual pertaining assignments. Going back to Josephine, why well known? All her articles, writings about Pastor Tiboray are being read locally, nationally, then around the world through Guide magazine. It is also then in the internet. Her stories are linked to our Bangkal mission. The shrine has a timetable. Jovi and you know that. Pastor Tiboray does not know Bangkal mission yet. All he knows is the Bible and about the Philippines. This is my audible voice to let the whole world know about Davao, the New Jerusalem. Bangkal is the place of suffering to my second coming as Christ, as I promise to come again. The Father has given this message. Bakit narito tayo ngayon? Basahin ko itong short order, ha? Isulat. Ito, for September 5. Seal. Start the day to my arrival anniversary early morning at 5 o'clock. Karon. I wrote this 5:15 yesterday afternoon, so barely no time to prepare. Wake the children at 4:30 a.m. Let the old women attend, like, makita ninyo, para mag-offer of roses like in 1980. Then the children will serenade. Tama, natapos na tayo magkanta. Ito, meron pa akong basahin. Kini, ganyan lang ako ba nakita yung kauban sa bagayan. Nasingit sa akong libro, ito kagbalo ka nang nasingit sa libro. Nag-apoy na ako, angay na ako nabasahon. I will also share to you what the Father wants you to know, to convey. Ito. This coming year, Mama still has to obey Father's constant request. Ever since he started doing missions for him as mother, ito ang order ni Mother noong 1976. Itong yatagan po instruction para ang sa balay ng Inday. Do not ask to heal people anymore. Let the people ask mercy directly from God. To women, be Mary like, wear longer hair, wear skirts, not shorts, nor pants. Stop vices. Ano gani intriga? Bisyo na intriga. Istorya na mga manhuman. Bisyo mga gyapon. To men,
no long hair, stop vices. Many do not obey the 10 Commandments. As the ruler, your king, I am just. I punish the bad people, and I give rewards to the good children of Father. The Father is one with me, His Majesty, Jesus Joseph. This is not my written work. I just want to read because it also applies for today's occasion. When I reach Davao, I will become God the Father. I will be met by joyful smiles. Ito from the book of God, yung book 1. These are the words of Mother from the book 1. My words are simple, direct, and frank. You will have an easy time understanding. I know what is in your mind. Because I am the giver, I will dictate, but not to be dictated. The Philippines is lucky. It becomes a holy land. Mindanao is the promised land. I choose Davao and I will make it an empire city. Kaya si Pastor Kibuloy, sige announce ba na this is the kingdom. What is that kingdom nation? Kingdom. We are in the kingdom. Kasi ang sabi ni Mother, I will make Davao as the empire city. Naging kay Pastor na kami, this is the kingdom on earth. This is the kingdom on earth. Ginasubay lang niya ang sulti ni Mother na he will make Davao empire city. This is the last part. This is a dream of Seni that Seni wrote in her book. I will just read because as dream, awareness lang, awareness. Pabor sa ako, sige lang para matagan ka o awareness niya po na kita, no? Dili kita magsaya-saya like the children. Children should also behave in my work because my work is for God's plan. We call Him Father, we call Him Mother, we call Him Jesus Joseph kasi nagpakita sila na two physical bodies. Ito, kay Seni ito. Seni gave me a note. Dearest Namsil, this was written 1976. I don't know if it was August or September. This afternoon, I dreamt of Mama. Mama is mother or father. Giving you instructions in the presence of great priests and all the visitors. When Mama signaled me to come close to where you are, they were all surprised and yung mga kaubanan, mga adopted children, they raised with jealousy. Mama's words and I would remember are this. These are Mother's words to me, commanding words. Sylvia, I am giving you all the power and you have jurisdiction over all things. By then, I was awakened by a cry as she entered the room. Ibasa na ko ni pahinundong na nga si Mother naghatag sa kwa o mando o instructions. Dili mo magduda kay kami gani o dili ko makadatog ni sabi wala ka dili karon kay siya may nagasulod siya man nagatawag. Kani wala ko ang pag-build kay Mother. Magpuros ta din on happy arrival, anniversary. Kailan na ka years? 25. 30 years. September 5, 1975. Di 30 years. Igulang naman ta. Pero, sige lang yapon ta. O kwan. If they ask us why we are few, because of what Joseph has told us. Hindi kailangan ang maraming miyembro upang malaman ng mga tao anong klase itong grupo o mission natin, sabi ni Joseph noon. Even if we wanted to be many,
we cannot invite people because I always recall Joseph's words na hindi kailangan ang maraming membro. Our mission is to wait for the truth seekers. Mag-antay tayo sa mga gusto magtuklas sa katotohanan sa mission ni Ama. And I am thankful that we have a special guest, Mr. and Mrs. Simeon Oracion, the parents of Candy. Kasi sinong Simeon, inosente, andun karon sa ato ang trabaho. His eldest ba to, no? Kamagulan na ba to si Dali? Oh, the eldest daughter or the eldest child, Dali or Concordia Oracion, became my assistant while taking care of Joseph. Dali knew who is Joseph. I also knew who is Joseph, but we were silent. Dili mi makadaldal kinsa siya because of the purpose. What is the purpose? To let Joseph do his mission. If we tell the people, he is the son of God, he is the second coming of God, Joseph cannot fulfill his mission. His mission is to absorb the bad doings of the children of the world according to mother or father. My role then is to play like mother, kaya sabi ni Joseph, inang nakulingan. While Dali assisted me taking care of his things, washing clothes, helped me cook food for Joseph, but in a span of 1 month only. Kaya, ang papa ni Dali, papa ni Candy, inosente sa kanilang mission. Ngayon lang siya naka-attend. Sukat-sukat, di ba nung? O, swerte ka nung. Swerte ka, kanakagawa ka anak, nagservisyo sa Ginoo. Dili kay debuto ilang iservisyohan, nagpapita din sila sa physical bodies. O si Candy, dili na physical bodies. Siya na nagpatuloy sa mission ni Dali. Kay, sabi ni Dali sa akin, if I cannot continue my mission, I will send 2 or 1 of my sisters to continue my mission. Hagdan. Sabi ko naman, iba sila Dali. Kung ayaw nila, o anong magawa mo, ay sabi ni Dali, I will pray to the Father, ask Him that He will approve my request. Nakatotoo yan si Candy ngayon. Minsan, I call Candy as Dali. So, Dali, adi man ka Dali, hindi naman ka. Ano lang. That is an example of whoever will stop serving this mission, and then the Father is needing 1 more or 2 more or 3 more. Siya na ang magpili. I cannot choose. Hindi ako magkapili. Siya ang magkapili. Kaya ganito. And congratulations for the 25 people that Father has chosen. If you are not mentioned, you are still young. Bata pa man mo, bata pa. Ito, panibasog lang. While the children are with me, sometimes they are good, sometimes they are misbehaving. They are not, natural man sa mga bata. Not to defend their shortcomings, but they are natural children. I don't want them to grow up parang in an artificial world na like in a cage na kulong. Ayaw ko sila kulungin. Gusto ko, natural lang, magaganda na sa kalsada, makihiga sa katilingban, makihugulo sa katilingban. Ganun, ayaw ko yung parang sila parang talitahan. Gusto ko makakita ng natural lang para sa mga bata. Thank you, and we will go up now and take some early breakfast of bread and ito, I'm wearing ano color? Pink. This is pink or not white because sabi ni Mother, my color in the Philippines, my color in the Philippines is pink. Naman naman, ibigyan ako ni JK, ang pangalan naman niya ay Victoria. Para may sign, good sign sa ating kumaro. Not malur, tayo as Bishop family. Pink is the color of Mother in the Philippines. And nagbigay sa JK from a Muslim
girl, Muslim girl. Eh, inong nila, dapat, sabi, ang inyong head missionary, tama ang suot niya. Kasi balo daw ang ulo, mahaba daw ang balo. Sabi niya, sana daw ganoon. Kung di naman kapatulong, ipag-abot na sa panahon, mahadok na sila pantalon ng mga babae. Ano ma-out of, ngayon, uso naman ang pantalon. Shoes, uso. Tanaw sa TV. Ano, kuan na? Oh. Nagkahulat ta sa pagpapagaas, no? Kani offering. Kasi magkahanta og maayong meaning ani. Na ayun ibalik na. Pasalamat ko kay Vic, kay Ginatod. Taga-asa ni Lanzones, Vic? Sa kailan? Mag-have 5, have 5. I will give you 5. Pasalamat na. Magplano. To my dear mother, 5 billion 5. Kailan ako kisang crush ko? Kailan ako kisang crush ko? Secret, sabihin ko na. Eksakto ba? Pag-I love you na po sa inyo ha. Hindi, pag-I love you na parang eksakto. I love you, no. I love you to. Ay, naman rin yung pagkaon. Eksakto lang yun. Huwag yung ginin ko lang eksakto. Hindi lang naman pagkaon. Ay, kasi masih gabi yun. Parang Isang kalo na. lingin mo na. Oh. Isa na lang para dito nga. Sige lang, ito tayo mga ako. Tama ito. We are in Bangkal, Davao City. This is the beginning of our tour. That building there, that is a house where somebody stayed, somebody important. We are now in the day of the Lord. This is September, the year 2005. This is now the day of the Lord. And it is now time to tell the story about the coming of God to earth. He came to earth wearing two physical bodies, and he stayed in his station was in this building. Right. Here is the entrance of the shrine. This is the shrine of perfection of persons. I would like to say something at this juncture, that any person who wants to read the whole story can read this story, because there are books that have already been prepared, and the truth seeker can come to Bangkal and make a request and can read the whole story. Because here in this video we can
say what everything that happened. This is the entrance of the shrine. Inside we are going to look at something. This is the place where happened the second coming of Jesus Christ. God came to earth wearing two physical bodies. They were two. That is why the Philippines is now the Holy Land. The old Israel is no longer the Holy Land. It is now our city and our country that is the Holy Land. And God the Father came here in the year 1975 to announce that the Philippines is the new Israel. And his other purpose was to announce that at the proper time who was the second coming of Christ. Because as I said, his companion is a young man who carried the name of Jesus Joseph. But they did not want anyone to know their true identity. They wanted the people to think that they were ordinary people. Off muna. Bakit yung ako pila rin? Ayaw ko yung sila kasi magawa eh. Saka yung taas. Off muna. So, Choco, you stay in this door and it has to be said here that we are not adhering to the Bible. This is not Bible. This is the truth of God. The companion on this mission, Jesus Joseph, he died and he is buried here. He died. He was attacked by drug addicts. And following his death, God made this place in looking the way it is now, a shrine, which will be the future last refuge of mankind. Joseph died, and there is his motorcycle, his partner in his mission. He could not be recognized as God because if people knew who he was, they would not have been able to let him do his work. His body is now the solid foundation of the new world, because they came to lay the foundation for the new world, because this is the divine plan for the new world, or the return of humanity back to paradise.
This photograph shows the male, God the Father. This is how he looked when he came in a physical body with his son Joseph, and this is how he looked holding his baston, his baton, and with his eyeglasses. This is how he looked when he was in the Philippines in the year 1975. So in closing, again, I will suggest that people who want to know more about this event, the second coming of Jesus Christ, can consult the reading materials in Bangkal. I want to focus the water because it has meaning to my work. Water is life, and life is the water to my missionary work. Why? Because Mother taught me how to heal the sick through the application of water without medication or without using scientific method in curing people. Not only the sick, but also those who are laden with problems, worries, and even financial difficulties. Through this water, they can take a bath, but without soap. They can drink the water as long as they pray first. First prayer, then invoke to the blessed water or holy water. I am here as I have served the Lord for 30 years. And this is the arrival anniversary process. Now we call Father. This is the God's plan or God's work in changing the world. And now I have to stop, and we will wait for the time when we will start a short program in honor of today.
Bigas bintana. Kabilang gate tadi ya. Kabilang gate. Abri. First, opening prayer we did by Miss Lovis. Okay. Pwede o magluhod ta o maglingkod lang. Lingkod lang ta, ibawalan na atong ulo, no? Pagrespeto ni Ama sa iyang anniversary karong mga pag-anihan niya din September 5. So, nakabalo siguro ta nga karon mo ang anniversary ni Mother. Pag-anhin niya karon Ama na ang tawag niya kay year 2005 na. So, ibawa nga atong ulo ug ako maghatag og pangamuyo kay Mother. Balaang Amahan, kami nagpasalamat kanino. Nagpasalamat kami kanimo pinaagi sa imong gugma, sa imong mga tinugdan nga gihatag nimo kanamo karong gaguna. Kini Amahan, pinaagi kanimo. Nagahangyo kami sa tibok namo kasing-kasing. Ay mo kaming hayagan sa among tagsa-tagsa sa hunahuna ug giguna ang among kasing-kasing. Labi na karong nga panahuna, gihatag namo Amahan ang kaligpon. Aming una mo kanimo Amahan nga tagaig kalinaw ang among mga tagsa-tagsa kahunahuna. Magkasinabtanay unta ang tanan tibuok kalibutan. Kini kung iya among gihangyog kanimo. Ug ingon man sa among pagmisyon nga dili unta mabugto hangtod sa kanturan. Kini among gipangayo kanimo Amahan. Pinaagi kanimo kay kung wala ka, wala usab kami. Salamat kanimo Amahan. In the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Okay, salamat kung Mother Lovis Panyo. Una kita na no, kalimot tayo kung doon sa tanan. Happy anniversary dan barangay. Happy anniversary. Ika 30 years na? 30? No? September 5, 1925. 30 years na. Ang taon no? Nagpaso lang yan. Anniversary ba? Hindi alam yung panahon na yun. Kali nang bumubuo nila rin. Sige. Pagkuman, ikaduha ang pambansang awit bilid by akong scout leader si Bruce. Hindi naman magtindog. Araw ng puso, sa dilim mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka masisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa
Dalagan tulak at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw ng kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng ating pagsinta. Buhay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pag may nag-aapi. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Good evening to everybody. This is the 30th year celebration on the arrival anniversary of Mother and Joseph, who now we call Father. I will read to you what I have prepared for this occasion. Because this is a formal occasion, I have prepared something special to our event today. September 5. Today, we remember the time of arrival in Davao of Mother, Father, and Jesus, Joseph. They look like ordinary persons. To Cairo, Egypt, Virgin Mary visited the people. The people saw her. The Virgin walked at the rooftop of a church in Cairo, Egypt. And to the people, that is a miracle, a visionary miracle. We can see in her eyes. Her appearance was in the form like a figure and in white light. She was in the form of apparition. This I have explained to you a while ago. God came to earth in Davao, wearing two physical bodies. This resemblance to us, humanity, was not like in Cairo. He lived with us in two physical bodies as mother and son. There are people still alive who can confirm I talk with God. But I cannot pretend to fully comprehend the mystery. God the Father has ascended to his throne. Jesus Christ and he are one. This is the kingdom age. If you seek first the kingdom of God and his righteousness, it is also to be given you more rewards. I am indeed fortunate to have met the Father and the young Joseph, and I am still here to tell you about it. Then, to my surprise, I was appointed a missionary. He, the Father, wanted to appear a female. It is a mystery to mankind. We called him Mother. He came as a soul traveler for peace, perfection, and no assurances, nor promises. I am the missionary of God. I preserve and protect free will. There are few rules to follow. One is silence, no liquor,
no smoking. Almighty God is preparing a new world. No promises are made to any of us who occupy Mission House and Care Home. We come and go freely. There is no record of members, no requesting for money, only voluntary donations are received. We are encouraged to develop creative intelligence, relying on our divine wisdom within. Have clean mind, trust our missionary, meaning me, because the instruction originates from God. Prepare to serve pilgrims at the appointed time. Now that you understand why you are here, a word about others outside of Bangkal. Who are used by Father? I will mention to you two personalities. One have died and the other is still with us. Father said, Herbert Armstrong is my worker. I heard many times in 1976. In 1975, Herbert Armstrong's principal work ended, and then came a Filipino, Pastor Apollo C. Kibuloy. Father told me, Pastor Apollo Kibuloy is being used to spread to people the true information. Davao is my new Jerusalem. Father does not need to tell me. He not only had trained Pastor Kibuloy, he has opened doors so that God's messages can be broadcast to people on worldwide radio and television. On the proper moment, he, Pastor Apollo Kibuloy, can be made aware of the shrine. You can see the sun over there. We see the divine wisdom who raises up chosen persons to serve Him, and Jesus Joseph became king. One with the Father. We are serving Him. I was not left alone. Joseph, our father, is telling me what to do and choosing people for his purpose. Today, we devote our time for the anniversary of Joseph's 1995 arrival to accomplish a divine plan toward the new world. This was prepared a month ago because if I talk simultaneously, I fear that I might miss some important events that has passed. Again, good evening and thank you for letting me. Salamat sa inyong pagkakas. Magandang binigay ng message. Susunod na naman ay chorus. Ang title ay Salamat. Salamat sa'yo, aking Panginoong Ama. Ang ibig mo ang inaking lubos.
scout ng karon no. Una bigla na anak ko na. Sa dili pa na no. Ang susunod na sa si recitation by mangrove ni sa scout leader ng si Jelen Captain Program. Makanan ko. We, the YMO. We, the YMO. Simple living God commands we do. We, the YMO. We are mothers anchor the hope to God mission. And mother's promised land we work. We are missionary to follow mother decree. We are strengthened to meet whatever will be. There'll be no new world without Joseph. We guard his holy shrine. The true God, the joy of the world, earth and heaven awaiting this day. The moment of truth, the moment of truth to earth people. Ibat sa inahan, ibat sa amahan. Pareha di ay no. Ang hinahan daw, di pala ang hinahan. Sa daw, sa sunod na saan, personal to, by pilid by Mrs. Catalina Lugo. Asulti naman ni Mama Sil ganina sa ang kaayuhan nga nahimo ni Mother dito sa Davao. Kaning September 5, mao ni ang pag-abot ni Mother dito sa Davao. Kani kalandungon kaayo naton tanan nga nakaila kay Mother. Kay hangtod sa hangtod. Mao ni ang naghatag nato inspirasyon sa akong ginagawa. Ang amon na sigaingon nga magpasalamat ang tanan ang hangtod karong panahonan nagkahiusa gihapon ta bisan unsa ka gapapag nga kalisod sa atong panginabuhi diha gihapon ang tanan dinhi. Ang muyo lang gihapon ta ni Mother nga hangtod sa hangtod hatagan na gihapon ta niya og taas nga kinabuhi. Sa sunod na panahon, pagkita-kita lang sa tanan dito. Ato lang mga pangayon kay Ama. Layok ta sa mga dautan, sa mga katalagman, kay karong panahon. Daghan na kayo mga pagkita mo. Mo na ikisulti ni Mother sa unang panahon ko. Bandos ko bandos. Ratin ko ratin. Kana ang akong pirming hinugtukan atong unang-unaon nga kana dayang ipangulo ni Mother kaniadto nahitabog na karon kaning atong mga kahimtang karon nga murag nag-anam na gid kalisod atong pangayo ni Mother nga makasurbay ng gihapon ta sa atong mga kalisod kay dili man kay kita mang tanan nga niya sa pitong kalibutan siguro karon nakatagamtam na ang aning kalisod na ato dangatan karon ato lang pangayon ni Mother ni Ama hatagan lang gyapon ta grasya taas nga hatagan lang maing lawas kay kana mao ang atong inspirasyon sa atong bisan tuod ug nagkalisod-lisod ta sa atong panginabuhi. Hatagan lang gihapon kang maing lawas kay mao na ang atong kapital sa atong kinabuhi nga kubre. Kay kung wala si Mother, wala man tang tanan. O magpasalamat ta kay Mother, magpasalamat ta kay Ama. Ama, salamat kay imong gihatagan sa grasya nga among ipangayo kanimo ang kaayuhan sa among kinabuhi, ang kalagsig sa among kaluwasan. Nang hinaot kami, hatagan kami kanimo, hatagan kami kanunay sa among panginahanglanon adlaw-adlaw sa among kinabuhi. Salamat Ama.
Salamat, Mother. 0113-016. Salamat, Ama. Ang tulo. Ay, Sana lang ko mga mata, mga ugon o Ayos lang na. Sige, ang susunod na sa instrumental tune. Title, Let There Be Peace on Earth. Daghang salamat. Boy Scout at Girl Scout. Susunod na sa ang sama sa kaanggan. Ang ayo lato sa yung tanan nga di nakabo. Ato pondo. Mao ang military mother si Robert Pedro. So, unsay ikaayo dato karong gabi una. Mao kani ang tumong sa atong kamugong isay-say. Mao ang pagsaulog sa yuta sa saan sa ika-30 katuig na atong ang uban-uban diri. O nasalamatan ko sa tubangan na nagkaanam na tao kadugang inaot pa unta may pagkahubas usahay kaanam kagagmay usahay ilalang kalugas ano kaha unsay hinungdan kung dilit panahon sa okasyon dili ta ingon ani kung panahon sa service day
Sabado, kay kadihan to, sa wakpata, sa pundok ni Mother. Bawa ang ilan nato kita mo nga inuugi na. Sa laktod pagkasulti, ewan siya magpalata. Kaya niya, ako sa kanyang panahon nga upupan siya sa kadaghanan. Gusto, at pakatao siya nga babae. Kaya matod pa sa Biblia, sa Galatian 4:4, mao siya, kinsa gani ang kinsa siya. Gano ba nabaday Ginoo nga babae? O kini nga sa ato pa uban karon, inaon pa. Unta. May kausaban kay naghanap ng nangagi karon pa magkapaniid hindi mga tao hindi karon yutay ra ang karaan sa karaan ang mga baguhan inaot pa unta dunay sa laputan sa pagtugkan kinsa si Mother diya ato diya lagaran karon hangtod sa kanturan naway kausaban kaya usahay magkapupang alaksod pagkasulti. Sekarang daghan tayo mga badlungon. Sabi na sa mga batalon, kaunta dito mo siya. Kaya sila na musunod kay kung kami mga pigulang na alaksod pagkasulti, wala niya musunod kay padayo na ang bisyo ni Mother. Maumay akong tahon o gila nalaktod pagkasulti. Kaya kita, bibiyak nata sa pari-pari. Sila pa kuman magsulti-sulti sa mga kasayon. Kisa si Mother, Mother. Kasi Mother, pakita kung kinsa ka mo nga niya kang Mother. Huwag pagduha-duha. Naamoy ka isog. Paglaban nila. Aron mo barog si Mother sa kamatuoran. Si Mother Silvia, usa, kung masayod mo, siya ang ituboy ni Mother. Si Mother Silvia kasultiyon, anaan na kaniya. Saray mo at-at. Kung kita nakadungo, kung sa'yo isulti ni Mother, preso, dili na ito, ilabas, pasok. Kaduha ta kadalungan. Ang atong mga mata, gamita. Tagsa-tagsa. Di kayo magpakabuang kita sa gawa sa mga katarungan sa uban. Kung sa inyo madungog. Kaya kaning uban dire, kalagbitan, ang ilang lawas o ang ilang utok, wala dire. Kaya ang gipaminaw ang sulti sa gawas. Wa sila baruganan, kinsa si Mother Silvia na nagbarog ang Mother original sa iyang lihok. May matod pa ni Mother kaniadto. Wa pa si Mother Silvia magpakita. O gunay na dungog sa duha ko kadunggan. Nakita ko sa duha ka mata. Pag nawala na siya sa terminal, gunay mo banos niya. Parihan niya gliho, parihan niya ang kataas, parihan kagamay, parihan niya pamayon. Labi na yun sa pulong. Sa sulti ba, pagpaglitok sa iyang nabil, huwag kalainan. Busa, wak mo'y pagduha-duha. Respectuha si Mother Silvia, sa mga nagdumala ng Mission House, Mother Original. Mother 012306-4. Mao na ang serial number na to. Aron mong masayon. Kadi mo masalaan. Kakamo, naaas kalison, naamas kalipay, naamas kasakit, naamas problema. Andam kamo pagtawag ang numero ha. Bisa nag-asa mo na kita. Malas ako ni Sorte. Basta tininood ninyo, kanang gikan dire. Dili lang kay kung may problema mo, kung may tuyo mo ni Mother, o iban pang mga
sa gubangon ng problema, si Mother Abagyoy, blimo ninyo, nga mauna. Ako'y hanakan sa inyong mga problema. Kung saan man, sa matag ko sa nato, kung mataghibaw, kung sa'y tinaguan nato sa itong kasing-kasing. Ang tinuod ba ang nagatuon ni Mother? Kay si Mother, si Joseph, mauray nasayod sa atong kasing-kasing sa atong kinahanglan sa atong pinatibukan nga lawas. Busa unta, magmatron mo. Dili lang kay dinhi sa mission house, pati sa gawas. Kung naa na ganita sa hugpong sa Ginoo, o si Mother, atong saludo. Dili usap-usapon ang kinaiyan nato. Dili kay paggawas sakay kung sa mga panulti sa uban. Ang nakatunan din sa sulod sa misyon, wala na. Ngano ka, kung sa kay nakababag sa inyong kaisipan, na unta, dili na ko ngayon nga ipangaliya. Kay matag-usan na to, una tay pagkuna-una. Doon natin katungod, pagsampit. Kaya ang punishment sa Ginoo, individual. Pariya ka ni Adto nga ipagi ang lunok, dili na. Muna nga, bisan asan napita, na ay kabuliyang, na ay mahitabo, na ay mga unsa dira, kalamidad. Di na mo matingala. Kunya, gawas mo diri, mawala na na inyong isip. Kaya gipalabon tong istorya to sa gawas. Ang napaminaw din o dili mapatik sa inyong lughan, sa inyong kasing-kasing, o sa inyong utok. Busam matgunin ninyo na. Wa ko'y lain, hatag ko'y share sa inyo. Kaya kani, ang nagbarog diri, sa kanian to, na ay dagha makasaksi, ako maghahila sa pagsulti tungod sa kahimtang ni Mother Zuka. Pero karon, inyong yagahila at Mother, say, usay na paminawan ninyo sa uban na inaot sa dili nahin taga dili sa propasya. Kaning pinasingkasing kong magno sa inyo kay kita tagsa-tagsa tagbaruganan ay pawo ang Diyos o si Mother. Si Mother sa ako nagikaingon mao ang God the Father laktod pagkasulting. Kung iso, kung magtuo mo, may liko-liko. Kasukan, pag intra na ko ang misyon na, muadto lang kong simbahan kung dunay mga parinti o mga ikagaw na ko. Imbita ro kung sa ilang mga okasyon. Pero ka sa sarili ko. Sukan, pagbarog na ko ining misyon ni Mother. Siya na ang akong paglaon. Untas dinhi sa atong pagkapunta ko karon hindi ko kalimutan. Dili untak ko matumba sa mga panuway o sa mga kining pagsulay kay labihang kahait sa pagsulay karong panahon na. Unsa kay nakatunan sa matag usa nato diri nga ni as mission house atong tapukanan.
Kaya ang di ipabuhat, buhat. Ang dili
uban ba mga masin. Ako duwa ko kasakit sa talang taon dali. Misya taon-taon mo ni ala naman ko. Kaya sa una nakatuon naman ko kay mother nga ginatuluan ko ni mother kung sa buhaton. Kung sa isul sa tao kasagdan paagi sa pikas, paagi sa kwan. Nang mula ko ng kalagot. Ano yung kasunod ako? Doon kami nag-uban po ni mother. Pagkanto na ko sa iya, pero niya ako ginatawan. Dagan siya gina-istorya sa kuha. Ruwa ko kayo pala, ang gina-istorya niya, ginatunan niya ko nga nang paubos ko permi. Pero sa akin, sulit lang ko sa mother nga. Kanyang tawanan nga, maayo. Dume-dume, maayo ko sa mother nga. Ayaw doon na kaya hindi siya maayo. Ginatulihan niya ko nga, magbahala sa akong una-una. Mo nang nagdugay ko dire. Kapilan ako maghawa dire. Gikan ba kay mother? Kung gusto ni mother, di ko dugay, magbalik ang gihapon. Pagbalik ako, bukay po doon, sumama sila doon yung kauban na mo. Dugay po din ang kauban ni Mama Sil. Tanang kasakit kaya talong kong Mama Sil. Dugay kayo uban na mo. Gikan pa niya sa Manila, sa asong pa yung kauban ni. Kauban ni, kaya nagmay pa sila Dilina. Ang akong mga anak, tanan, dili, nagdabok yung Mama Sil. Dako kayong pagsalig niya ko sa iya. Okay, Commander. Antod karon akong nga po na anong pamilya, na among gid mother. Bisa kung saan ako mahawa, ako digit ko makahawa. Makabalik gid ko. Kapila ko nawala din, adto na ko sa Manila, adto na ko sa Juan. Guwapo akong magtrabaho. Mubalik ko sa Davao. Kaya tungod na aming misyon na. Mga tinuod ya. Pero, daghan ang gyapon nila. Sakit, na, sina. Ako di na ako lagi nakuha ng mga sina ron kay. Ginapalampas na ako sa talunggan. Tingkit ko, bisa ko sa madawat sa katao. Basta akong pagsalig na alang Commander. Antod karon at akong mga pamilya. Antod kong mga, siya kasi makapong pa ko sa doon. Hindi nilang gyapon sila, Commander. Yun na. Kaya naman yung Commander. Oo. Di ko makaligay niya na. Bisa akong asawa. Sa'yo, dinimitan mo eh. Hindi mo migay may puro. Huwag yung may nagkalisod bilang taon. Huwag may kwarta. Puro. Mabuhi mami. Tungkol sa pagsalig ng Commander. Wala may kwarta ron. Pagkabugma, na may kwarta. Ang buwan, nasa lagikan. May, at paagi si Commander nga anak. Wala may klaron trabaho. Puro buhi mami. O, nakoy anak nga inutin. Kana, kuhan sa ako na. Pagsuway. Kagwa-kuwa ko sa akong anak. Makain ng trabaho. Nahimong inutin. Kana pagsuway sa kuha, pero wala lang na sa kuha. Basta ako lang, na ako Commander, nagpasalamat ko, na hantod karon si Commander, nalagyan mo yung pagsalig sa kuha. Mawala na. Kaya wala kang dapat na ipagmayabang
tanan. Baptist pag mission mother sa mga speaker. Ako, bilang ang magsira sa atong program, testimony lang nga ako, mas tinsa si Mother Sylvia. Kami mga buhayin mo, nagtuong mga si Mother Sylvia, mga sil, ordinary, no? Namayaw ko, wala. Kung man yung pagtanaw ni Mother Sylvia, pareho sa ato, bulsa. Ang importante, respeto ni Mother Sylvia, Mama Sil. Dili sa ordinary. Sama ka na akong ordinary. Inangano, kung ordinary ba siya, katuplimero pag-contract na mo sa discount sa talapayatan. Atay ko na yata. Ini yung 50 pesos para sa iyo. Dili ni sa akin na Mother. Hindi ko sa gano'n, Mama Sil, voluntaryo mga to. O, then, iya itong ipuan ka hapon. Huli ko, kung pa niya akong dili. Kanto ko sa kay kayon. May tabo. Umalik ko ka ako dili. Kung pa niya ako dili. May mga napos taas, Masel, uli na ko. Kaya muna tagalog ko masahe. Iyon man siya nga, ang kwarta, 50 pesos, tuwa ng Henry. Ako gihatag kay pahatag may mga sa kuha. Hindi ko lamang na Masel. Ang gihatag ni Henry sa ako. Ang kamera lang, kaya yan ipa-repair, kaya nagkadaot-daot, kaya photographer man ko. O, tunin ko nga. Balik sa kastas, Masel, wala naman ito, Henry kwarta. Ang kamera man ipa-repair. O, sa kong suti. Tingin ko niya, Masel. Kaya lang kayo, ulit na lang ko niya. Basta tindahan nila si parang Ben Sising, pagkauram ng pamasahe. O, di, nga ko. Pag hitungod, dagos tindahan. Unsang bilagruha. Matilungod mo na hita ko sa mga ko. Pag hitungod na ko siya tindahan, kaya buwan doon ko yung tindahan, kaya mo lang ko pamasahe para talo mo. Ang akong bursa yung nini, mandunay ka na yun na yun daw. Pag tanaw sa kong bursa, 50 pesos yung bagong pagkumorgan sa bangko. Magpagtanaw sa kumpusan, tinuul nyo sa akong kinabuhin nito ko. Karon, balik sa taas. Hindi ko mamasil. Naman si Muta Pius, great. Uy, wala po na, mamasil ko yung tinagsikot. Tingkat po si Muta. Ngayon, sa tubag niya. Ay, si Mother na namin, nanghatag sa imo. Wala pa ko namin tamo sa kong kinabuhin. Dapat po ko. Karoon na, testimony na ko. Panahon sa hukong kapos people's dito na ako. Ako may lidirik kapitan sa Carmen, Bagyong Kalina. Nakikistoria na sa taas. Silang dua pagkasawa. Si Crisologo, Crescencio o si Virgil. Tugay naman istorya niya. Ang ito, nag-istorya na sila sa mga dito sa taas. Nahibulong siya na tingala siya. Nangutangan na sa ako. Yung siya nga, pare wala sa ako. Pare, babae, usin. Kaya kasakan ang pinastas dito, ay pasakan ang sito, ay suto. Kaya kasakan ang kinatasan. Hindi nga buka ni Palaya, no? Hindi man basta-basta di ay. Pero buka na siya lumutili siya naman. Magdayon. O itong ginana ko, istoryahan ako siya. Kung sa man na iya.
ang sa atong amahan pagatumbasan sa Kanta. Kung ako yung kanta niya, wala na. Wala na. Hindi pa mamasing, ako rin yung kanta. Closing song na daw, ano lang yung kanta ha? Closing song, ang taon ay Thank You Lord. Rose Tere. Ayaw na ako na. Tripat bang naong dire kay human. Hello.
Naiwire yan, naiwire, tanawin ninyo. Si Sir Gilbert. I love you, Ro. Today is September 8th. As they say, this is the birthday of Mama Mary, or the Mother of God. I'm wearing this pink scarf because the father said it is the color of the mother. And this is the year of the Lord, started in year 2000, but it was delayed 5 years later, so it is 2005. And this is the theme of my work: let peace begin with me, or within us. And this is a drawing of one of the young missionaries, and it also introduced my work this year, that the Philippines is now a holy land. The Father chose Mindanao, the Promised Land, and particularly Davao, and he has a shrine here in Bangkal named Shrine of Perfection of Persons. Now I'm going to Lingap Center to celebrate with the street children at Lingap Center Tubok to commemorate the birthday of Mama Mary, or the Mother.